Sabay sa agos ng mundong ito, ako'y gulong-gulo. Tuburan sa panalangin, kini nga programa gimugna sa East Coast Gospel Mission. Alas 6 hangtod alas 6:30 matag adlaw. Aron ikaw matabangan nga maangkon ang tinuod nga kalipay, katagbawan ug kasiguruhan sa kinabuhi ug nga kahatagan sa kasulbaran ang naghingapin nga mga kabalaka, problema, mga pangutana nga sa dugay ng panahon nakahasol pag-ayo kanimo. Busa paminaw ug sa Dios ikaw panalanginan. Mayong adlaw sa tanan, dagalay ko ng Dios sa oportunidad nga gihatag na usab niya kanato. Ako nagapanginaot nga kamong tanan nga naa sa inyong panimalay, nagapaminaw sa inyong mga radyo o sa mga Facebook friends nga naka-follow karon nga buntag. Akong pag-ampo nga ang Dios magpakamaayo diha kaninyo. Og niini karon nga gayon atong itugyan atong bulaton diha sa Ginoo pinaagi sa pangamuyo. Amahan og Dios nga langitnon, nagapasalamat kami sa oportunidad nga gihatag na usab kanamo wherein makabasa kami, makapamalandong sa imong balaang pulong, maga-start kami sa among adlaw o Dios nga ikaw mao ang among gihimo nga priority og pakigistorya ikaw nga ni sa matag usa sa tanan nga nagapaminaw karon sa ilang panimalay og hinaot pa o Dios nga imong pulong makakitag luna diha sa kasing-kasing sa matag usa. Kini among gitugyan uban ang paglaom, ikaw o Dios magpakiguban kanamong tanan. This we pray in Jesus' name. Amen. Dalay ko ng Diyos sa oportunidad nga makapadayon kita sa pagpamalandong. Niini nga buntag, maghisgot kita about sa paghatag sa Diyos o protection. Kanato, true niya nang gihatag niya kanato nga mga warnings, mga pagpahinumdom, mga directions sa pagkinabuhi. Paghatag niya instructions kanato. Nga true ni ana kung moabait kita, maging mabinantayon kita, naturally mohatag ka natong protection, no? Og maghisgot kita karon about protected against certain dangers. Niini kinabuhi ay higala samtang nagkinabuhi pa kita ning kalibutan na karon while nagahulat sa atong Dios pagkuha niya kanato, ka-encounter kita og klase-klase nga mga eksperyensya sa kinabuhi. Usahay kung dili kita mabinantayon, mahimo kita nga mabiktima ni anang tawag nga mga dangerous nga mga butang pag kinabuhi ni ini nga kalibutan, no? So padayon kita sa paghisgot. We are now talking about developing and improving our devotional life. We're now in part 5 sa atong pagpamalandong, protected against certain dangers. If properly understood and used, the dailies and weeklies are God's protection for us against certain dangers. So nganong atong tun-an ang practice sa matag usa kanato ang ato nga daily devotional, personal daily devotions and weeklies. Nganong kinahanglan nato i-abide, kinahanglan nato i-practice tungod kay naturally ginagamit kini sa Ginoo maprotektahan kitang tanan against certain dangers niini nga kalibutan, niining atong panahonan karon nga grabe ka kulba, grabe ka dili basta-basta nga kantangan nga atong gisagubang dinhi karon ka panahonan, ha? If kung atong tan-aw ni gala ang mga certain dangers, usa niini mao kining mahitabo ang pag misplace sa ato nga confidence. Instead, kung imong tan-awon ang pulong sa Ginoo, sayon kaayo para kanato ang paghatag, pagbutang sa atong confidence sa wrong things, no? It is easy for us to put our confidence in the wrong things, in people, possessions, good health, power, position, and wealth.
Sayon kaayo, especially kung naay mga sa sitwasyon sa atong kinabuhi nga mo hatod ka nato ni ana nga mao nga kaimtangan. So, kitang tanan aduna ni ini nga maong sitwasyon. Kung dili kita magmabinantayon. Now, this one of the great warnings God gave to Israel once they entered the land. No? Kato bitang panahon nga mupadulong ang Israelites people, hapit na sila makabot sa promised land, sa land of promise. Naghatag ang Dios og warning kanila ato ka na makaplagan. Unya, ato makita nga ang Dios before sila nag-enter dito sa land nga gi-promise sa Ginoo kanila, naghatag na daan ang Ginoo warning basin ko makasulod kamo didto o makalimot kamo kanako, no? So ato makita igala nga it is easy for us to put our confidence in the wrong things instead of putting our confidence on God. Now, mao kana siya atong bantayan. In fact, ingon sa 1 Timothy chapter 6 verse 17 nag-ingon, "Charge them that are rich in this world, that they be not high-minded, nor trust in uncertain riches, but in the living God, who giveth us richly all things to enjoy." So in fact, kung imong tan-aw ni Gala, it is God nga nag-allow ka nato nga moabot kining mga butang niini nga atong kinabuhi. The only thing nga dili kita malipat, no? Instead of putting our confidence sa mga butang niining kalibutan, we need to put our confidence in God, ang ato nga comfort, ang ato nga hope diha lang gyud sa Ginoo, no? Mao na diha dinhi gala. That's why adunay daghan kay mga bad effects kung ang atong confidence mabutang nato sa mga butang or to somebody else nining kalibutan. Mahimo kita nga tendency, mahimo kitang high-minded instead of being humble in the sight of God. Di lang kanay gala in Luke chapter 12 verse 15. Tanaw na to. "And he said unto them, Take heed and beware of covetousness, for a man's life consisteth not in the abundance of the things which he possesseth." Mao kana ang gisulti sa pulong sa Dios. Ingon si Jesus Christ that ang kinabuhi nato nga mga tao wala diha nakadepende sa mga butang nga ato nga naangkon in the abundance of the things we possess. Na ato makita dinhi og ningon si Jesus Christ, "Take heed and beware." So magmabinantayon, it's because niini nga kalibutan prone kita nga malipat or ma-mislead sa atong pagkinabuhi, sa atong pagbutang, sa atong mga pagsalig instead nga diha sa Ginoo. Now, ang ato makita dinhi nga ang Dios in the Old Testament time ato makita nga naghatag siya warning before ang iyang katawhan naga-enter dito sa Promised Land. Ingon siya sa Deuteronomy chapter 6 verse 10. Ingon siya dinhi, "And it shall be when the Lord thy God shall have brought thee into the land which he sware unto thy fathers, to Abraham, to Isaac, to Jacob, to give thee great and goodly cities which thou buildest not." Sa panahon nga ako nang tumanon, makaabot kamo sa lupa o sa yuta nga akong gipromise sa inyong mga unang mga ginikanan. Pagsulod niyo dito sa usa ka nindot kay nga mga area lugar, abundan na siya nga dili kamo mo nagpundar niini in verse 11, "And houses full of all good things which thou fillest not, and wells deep which thou diggest not, vineyards and olive trees which thou planted not. When thou shalt have eaten and be full," panahon mapuno kamo, mabusog kamo,
then beware, lest thou forget the Lord, which brought thee forth out of the land of Egypt, from the house of bondage. So ato makita dinigala nga usag gyud kabutang ang paghatag sa Dios og warning mao nga dili makalimot ang iyang katawhan sa panahon nga maka-enter sila, makasulod sila sa land of promise. Panahon nga mga dato na sila, panahon nga okay ang ilang kahimtangan, panahon nga babusog sila, panahon nga matagbaw sila sa mga butang. Ingon ang pulong sa Dios, then beware lest thou forget the Lord. Usa ka bantayanan, makalimtan, mapadaplin ang Ginoo silang kinabuhi. That's what we call misplaced confidence. Number 2, ikaduha, mabiktima or posible mabiktima kung dili kita maging disiplinado sa atong spiritual life. Kita gitudluan niya na sa Ginoo in order for us to be protected against certain dangers. Number 2, misuse privileges. Of course, all of us nakitay mga ginatawag nga mga privileges gihatag sa Dios nganhi sa matag usa kanatong. But ingon si Apostle Pablo in 1 Corinthians chapter 9 verse 7, but I kept under my body and bring it into subjection, lest that by any means, when I have preached to others, I myself should be a castaway. Ato makita si Apostol Pablo, all of us, nakabalo kung unsa ang kinabuhi, unsa ang disiplina nga anaa sa iyang sarili. O paano niya gi-train ang iyang sarili sa pagiging Diyos nun, sa pagiging matinumanon diya sa Ginoo. Though of course, pareha siya kanato. Aduna siya mga weaknesses, pareho kanato. Pero ato makita kung paano siya naghimo nga gidisiplina gyud ng maayo iyang sarili. Ingon siya, but I kept under my body and bring it into subjection. It means to say na gi-exercise ni Apostle Pablo ang self-discipline. O ingon siya, ingon siya, when I have preached to others, I myself should be a castaway. Basi human ako naghago, ako mahimo hinuon walay hinungdan, mabasura lamang, walay kwinta. So, hinumdum mo na ito igala nga daghan kaing mga instances, daghan mga tao nga kuyaw kay mag-start, kuyaw kay big bang ang start. Pero pag abot tunga-tunga, pag abot sa unahan, nagakawala. Ang gusto sa Ginoo nga hangtod sa pag-abot niya or hangtod sa mahuman ang gihatag niya kanato nga tahas. Ma-fulfill na to kini accordingly sa pagmulutan sa Ginoo. In 1 Corinthians chapter 10 verse 1, moreover, brethren, I would not that ye should be ignorant how that all our fathers were under the cloud and all passed through the sea. I-remind din ni Apostle Pablo ang mga Kristohanon sa ato unang mga ginikanan nga naka-experience sila sa grabe yun ng mga miraculous works, daghan, countless of miraculous works nga gi-perform sa Ginoo sa ilang kinabuhi. Diha nakita nila kung unsa ang realidad sa gahom sa Ginoo. Pero after that, ato makita igala nga nakalimot sila o instead of being thankful to God, nahimo sila nga mga murmurers, nagareklamo diya sa Ginoo. In verse 5, but with many of them God was not well pleased, for they were overthrown in the wilderness. Wala nagkakalipay ang Ginoo sa ilang pagkinabuhi. Kay despite nga nakita nila ang tanan ng mga butang gihimo sa Ginoo, sila sa gihapon wala magbutang sa ilang pagsalig, ilang confidence dito sa Ginoo. Ang mga pribilehiyong ilang i-enjoy, wala nakatabang kanila nga nagatubo ang ilahang pagsalig, ang ilang commitment, ang ilang loyalty diha sa Ginoo. In verse 6, now, these things are examples to the intent we should not lust after evil things,
as they also lasted. No? Nga pareho kanila nga dili kita mabiktima nga pareho sa ilahang pagkakamali, no? So mao kana siyang atong bantayan. Nakita na to ang example ahead of us. So therefore, mabinantayon kita in doing that, kinahanglan disiplina sa atong sarili. In 1 Corinthians chapter 10 verse 9, neither let us tempt Christ, as some of them also tempted, and were destroyed of serpents. No? Kabalota sa story ni ini. Nga tungod sa ilang murmurings, tungod sa ilang nga pagka-discontent sa provision sa Ginoo, sa ilang pagpakamaayo sa Ginoo, despite nga grabe ang pagpakamaayo sa Ginoo, pero ato makita nga nakakos hinoon kanila nga nagkasala sila sa Ginoo and they were punished by God. Padalaan sila mga venomous snakes o sa dihang mapaakan sila, mapatay sila. No? So, neither murmur ye, or some of them also murmured and were destroyed of the destroyer. In verse 11, now all these things happened unto them for examples, and they are written for our admonition, upon whom the ends of the world are come. No? So, ato makita nga katong experience sa mga mga Old Testament believers, Israelites people, makita magamit nato as example nato. Nga dili kita exempted nga posible mahulog usab sa pareho nga mistakes, no? Pareho nga pagkakamali in the Old Testament. So, atong itutok ang atong mga mata, i-focus ang atong attention diya sa mga butang gisulti sa Ginoo. Not only that, number 3, misplaced priorities. No? Misplaced priorities. Ang atong mga prioridad sa kinabuhi. No? In our materialistic society, our treasures are so determinative regarding what we do with our lives. Ang ato nga kinabuhi karon, ang ato nga determination nagasulti kung unsa ang atong treasure. Unsay treasure sa atong kasing-kasing. One's perspective, tawag na itong earthly and temporal versus heavenly and eternal. Mao kini siya ang nag-compete as of this time sa atong kalibutan karon. It determines one's treasures, and one's treasures determine devotion, values, and priorities. Kanang atong asa na to gi-devote ang tong panahon, asa na to butang ang mas dako nga important sa atong kinabuhi, values, and asa na to gibutang atong mga priority. Diha makit-an kung unsa nga atong treasure, real treasure sa atong kasing-kasing. Therefore, kinanglan atong i-search atong heart. Ang eternal ba nga mga butang mao ba gyud ang tinuod nga treasure? Alang kanimo, alang kanato, alang kanako, alang kanatong tanan. Hinumdumon nato that our values and commitments demonstrate not only our love for God, but our awareness of our real needs. Hinumdumon nato igala nga ang Dios nag-supply siya sa ato mga panginahanglan despite sa tanang mga eksperyensya sa atong kinabuhi. Yet ang Dios is faithful, nagapakamaay kanatong tanan. O gipaabot sa Dios kanato nga ang ato nga real need mao ang pag-angkon ni anang usa ka tinuod nga Dios non nga pagkinabuhi, disciplined spiritual life. Now, upat nga butang, missed reality or hypocrisy. Okay ni siya ang butang nga usag warning sa Dios kanato. Ingon siya, ye hypocrites, will did Isaiah prophesy of you, saying, these people draweth nigh unto me with their mouth, and honoreth me with their lips, but their hearts is far from me. Ang ilang mga ngabil nagapasidungog kanako, ang ilang mga baba
naga-utter sa akong pangalan, pero ang ilang kasing-kasing wala kanako, no? So mao kining ato makita igala nga wala mag-enjoy, wala nagakalipay ang Dios. In fact, ingon sa Isaiah 29 verse 10, wherefore the Lord said, for as much as these people draw near me with their mouth and with their lips to honor me, but have removed their hearts, or their heart far from me, and their fear toward me is taught by the precept of man. Ang part din ito makita, but have removed their heart far from me. Ang ilang mga ngabil, ang ilang mga dila nagalitok, nagapasidungog kanako, naga-honor kanako, yet ang ilang kasing-kasing wala, layo kanako. Something nga butang nga ang Dios nagatanaw di asulod sa kasing-kasing. Let's be serious. Let's be sensitive. Kumusta ang atong kinabuhi gala? Ang ato bang pagkinabuhi, ang ato bang kasing-kasing, ang ato bang gihimo nga treasure, is it God? Or basi dili na ang Ginoo? So, kitang tanan, we need to be honest nga ni sa atong sarili. We simply cannot live or experience or impart to others what we do not possess ourselves. The genuineness of our relationship and walk with the Savior will always determine the reality of what we are in our experience. Hinumdumo na to, dili kita makahatag sa wala ka na to. Kung wala kita'y genuine nga relasyon diya sa kang Kristo, dili punta makahatag og genuine nga relasyon ngadto sa ubang mga tao. Kung wala kita maglakaw nga matinud-anon diya sa Ginoo, never usab kita makainganyo sa uban nga maglakaw usab nga seryoso diya sa pagsunod sa Ginoo. Now, atong hinamdomon higala nga ang Dios nagatan-aw sa atong kasing-kasing, nakakita siya sa atong ginahimo day by day. Even though ang mga katawhan wala makakita kanato, daghan mga panahon mataguan nato ang tao, yet ang Dios nakabalo siya sa kinatibuk-an sa atong kinabuhi. We need to develop and improve our devotional life in order for us to be protected against certain dangers. Unsa ang mga certain dangers na possible makaligtas kita, makaiwas kita? Number 1, tinatawag na misplaced confidence. Instead of putting our confidence on the things niini nga kalibutan, we need to put our confidence to God alone and misuse privileges. We are so blessed by God, and we need to use that privilege for the glory and for the advancement of the kingdom of our God. And misplace priority. Kumusta higala? Unsa man ang pinaka-priority sa imong kinabuhi? Is it God? Is it the participation or cooperation of His work? Or basi kung palipas panahon lang nato ang Ginoo? Number 4, misreality or hypocrisy. Are we honest? Are we true to our God? Higala hinaot mga gibless, gi-remind kita sa pulong sa Ginoo karang buntag. May God bless us all.